Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May isang picture, yung picture ni Jinggoy at saka ni Marcoleta. Naalala nyo nung mga pagdinig sa Senado, tapos yung mga testigo doon, yung mga testigo sila Bryce Hernandez, Alcantara, tinanong ni Jinggoy si Bryce Hernandez, "Ako ba kasama diyan sa tinuturo mo?" Sabi ni Bryce Hernandez, "Hindi po." Sabi naman ni Marcoleta, "Oh, safe ka na. Safe ka na, Jinggoy." 'Di ba? May ganun silang Tapos mayroon namang eksena, sabi naman ni Jinggoy kay Marcoleta, "Oh, safe ka na." Nag-aanuhan sila, nagbibiruan sila. Oh, naano nyo ba 'yon, yung mga ganong biruan ng dalawa? Nagbibiruan si Marcoleta at saka si Jinggoy. Naalala ko 'yon. Sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, "Safe ka na." Yung pala hindi naman safe. Nakakulong. Nakakulong na si Jinggoy, nauna kay Marcoleta. Ang problema, si Marcoleta na nagsabi kay Jinggoy na safe ka na, siya pala hindi rin naman safe. Ngayon, tama si Ardayan, si Risa Force, pareho na sila ngayon safe sa kulungan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nung una, sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, "Jinggoy, Senador Jinggoy, safe ka na." Ngayon, napatunayan, hindi naman totoong safe si Jinggoy. Nakakulong na . Tapos, itong si Marcoleta na nagsabi kay Jinggoy na safe ka na, kahit siya pala, hindi rin safe. Yan ang mga nangyayari sa kanila. Di ba? Pareho pala sila hindi safe . Pareho pala sila hindi safe. Sa bagay, sabi ni kanina, pag nasa kulungan na yan, attorney, safe na yan pareho. May mensahe si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, "Huwag kayong mag-alala, malaot madali, magkikita-kita rin tayo." Iniisip ko, ano ba yung bakit magkikita-kita? Si Guanzon may post, si Guanzon. Si dating COMELEC Commissioner Guanzon, DDS na yan . Sabi ni COMELEC Commissioner Guanzon, may post si Guanzon. Sabi ni Guanzon, "Ipanalangin natin si Senator Rodante Marcoleta na sana bigyan siya ng bail o piyansa dahil sa edad niya at karamdaman for humanitarian reasons gaya kay Senator Juan Ponce Enrile." Yan ano ito? Kay Guanzon, ipanalangin daw ng mga DDS si Marcoleta na mabigyan ng piyansa, payagang makapagpiyansa. Humanitarian reasons, dahil may edad na at marami ng sakit. Humanitarian considerations daw tulad ni Juan Ponce Enrile. Wow! Akala ko ba ang lakas-lakas ni Marcoleta? Di ba si Marcoleta, kahit nung nasa kamera pa, ang lakas-lakas, makikipagsuntukan nga kay Paduano . Di ba? Di ba? Nakikipagsuntukan nga kay Paduano . Ano yan . Noon ngang nakaharap ko yan si Marcoleta sa kamera. Nakaganyan ang wala, yan. Sa tingin ni Marcoleta, siya lagi ang tama. Arugante yan . Kaya nga 'di ba nung nagdidebate kami sa kamera, bawat salita ko binabara ako. Sabi ko wala tong saysay. Kaya hindi na ako sumasagot sa tanong niya noon. Wala ka namang masasabi. Pag nagsalita ka sa kanya, babarahin ka. Ganun si Marcoleta. Siya lagi ang tama . Kahit may tanong siya sa'yo, sagutin mo. Pag sinagot mo, mali ka pa rin. Hindi ka pa rin niya pagbibigyan sa sagot mo. Wala. Yan si Marcoleta. Kaya noon pa, alam ko na ang ugali niyan. Di ba? Naalala nyo noon? Ano yan? Nung nagharap kami sa kamera,
Bakit ko daw na sinabi na huwag kayong maniwala sa pakulo at panlinlang ni Marcoleta? Ay ang sabi ko, ay di ba pumunta ka sa Naga City? Nakipagkita ka kay Leni Robredo. Ay taga Naga City ako. Sabi ko, huwag kayong maniwala dyan sa pakulo at panlinlang ni Marcoleta. Kaya lang naman pumunta yan sa Naga dahil kukunin ang boto ni Leni. O yun. Tapos ano na naman siya, nambara na naman, barado ka na naman sa kanya. O, tapos may magsasagot ka na naman, babarahin ka na naman. Wala ka naman sa kanyang panalo. Wala ka naman sa kanyang panalo. Di ba? So tumigil na lang ako. O, pero nung sinasabihan niya akong, I want him to apologize, Mr. Chair. Ay sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Di ba? Opinion ko yun. O, di ba? Kaya, sa totoo lang, ano yan eh, sa totoo lang, si Lacson napiko na sa kanya eh. Kaya ngayon, kahit nakakulong na siya, at nababalitaan ni Lacson na parang may special treatment, hindi pinapalampas ni Lacson. Sabi ni Lacson, bakit ganyan? Bakit ganyan yan? Kaya hindi, sa totoo lang, ano talaga kasi, mga kabunyog, mga kababayan, kaya yung anong itong awa ni Amy Marcos, naaawa daw. Tapos sabi ni Marcoleta noon kay Jinggoy, safe ka na, Jinggoy. Yung pala, sasabihan niya si Jinggoy na safe, hindi naman. Tapos kahit pala siya, hindi rin siya safe. Pareho na sila ngayon nakakulong. Sabi ni Guanzon, ipanalangin daw ng mga DDS makapagpiyansa si Marcoleta kasi kawawa naman daw, matanda na daw at may mga sakit. Sus naman, nung nasa kamara si Marcoleta at nung nasa Senado, hindi mo naman kakitaan ng sakit eh. May sakit ba yun na kung makapagsalita? O kung makapagsalita sa mga kapwa niya senador, kapwa niya kongresista, yung mga resource persons, lagi nga siyang tama eh. Siya lang lagi ang magaling. Tapos sasabihin mo may sakit. Noon, napakalakas ni Marcoleta. Ngayon sakit, ang dami ng sakit. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, hindi totoo 'yan. Ngayon, gagamitin na naman niya na issue, yung matanda, yung maraming sakit, gagamitin. Sabi ni Commissioner Guanzon na DDS na ngayon, ipanalangin natin si Rodante Marcoleta na makapagpiyansa. Hindi dapat makapagpiyansa yan. Matibay ang ebidensya eh. The evidence of guilt is strong. Bakit matibay ang ebidensya? Ay siya mismo ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya. Di ba? Paano mo masabing mahina ang ebidensya? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang mga DDS naaawa daw kay Marcoleta. Pero hindi sila naawa nung maraming pinapatay si Digong. So naawa sila na nakulong si Marcoleta dahil matanda na, may sakit daw. Pero hindi sila naawa nung pinatay ang marami nating kababayan sa utos ni Digong at ni Bato de la Rosa. Ganyan kadispalinghado ang mga DDS mag-isip. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.